Day 1. Ito na naman. Tatanggalin naman natin itong poly. Palitan na natin ang bubong dahil di na natapos ang tulo. Yan yung kinabit na poly ng aming architect. Hindi din nagtagal. Mga 1 month pa lang tumulo na yan. At hanggang ngayon, dumami na yung tulo. Hindi na nasolve. Yung sir, may tubig. Ayan o. Tubig. Sinira niya na yung tubular. Dahil sa kalawang. Yung mga wirings. Sara na. Ang naging problema dito, yung pinag-screwhan hindi na i-seal properly. Kaya lumabas lahat ng butas dun sa mga screw. Palitan na natin yun ang bagong bubong hanggang tapos na-reuse ng poly sa likod dito para may bubong dito sa likod. After ko dito si JBJR ulit, most trusted yan. Hindi natin ang progress everyday. Tatanggal na nila yung poly. Kahit may araw tumutulo. So yung tubular, nandun yung tubig. So yan, ito yung ginagawa ngayon. Day 1, palit poly. Wala na, lahat na ng bubong pinalitan na in a span of 2 years. Ganun kagrabe yung damages. So kaya importante pag nagpapagawa tayo ng bahay, may nag-i-inspect na ibang contractor para nakikita kung tama ba o mali yung ginagawa ng architect or engineer. So napaka-importante nun, which is hindi namin ginawa unfortunately. Yan. Mamaya at the end of the video, tingnan natin yung fully na wala ng poly. So mainit na dito sa roof deck. Tingnan natin kung okay din pa itong gamitin sa likod. Hopefully okay pa kasi sayang. So gagamitin din natin yung existing poly, pero this time dapat tama na yung pagkakabit niya. I-seal na lahat ng mga pamakuan na or screws na ginamit pandikit dun sa frame. Which is I don't think nagawa yung properly dito sa pag-install dito sa taas. Natanggal na yung first panel. Ang gagawin pala nila, tignan nila kung pwedeng i-build in dito sa mga existing frames. Tatanggalin nila yan, tapos titingnan nila kung pwede pang pasukan ng tubular.
ito? Okay, pwede pa ba yan? Ganyan na yung tsura. Pwede pa naman gamitin. Pwede naman po, sir. Kaya lang dapat tama lang talaga yung pagkakabit. Grabe yun, nasira na yung loob. Pinalawang na rin. Hindi kasi nilagyan ng silat yung ano. Oo, nga yung mga tornilyo. Kaya pumapasok ang tubig. Ano? Yan. Oops. Ah. Alright. Ayan. Kaya pala, dapat silan. Bulkasin yun. Bulga silang nilagay nila dyan. Oo. Kaya hindi kinaya. Tignan natin mamaya pag alas tapos na. Ang nangyari kasi dyan, bumili sila dun sa pinagbilhan nila kaso hindi yung pinagkabit nila. Eh hindi ko alam kung marunong ba yung nagkabit niyan. Kaya ganyan ang kinalaman. Na kasi talagang tumulo yung ano dyan eh. Dapat kasi sir yung sa text screw nilagyan ng silicone yan para hindi umano yung tubig. Oh, hindi, kinabit na lang nila basta eh. Kaya yung pag-ulan, yung ano ng text screw Oh, hindi na natapos yan eh. Kasi naman yung electrical oh. Grabe. Buti nga hindi nag-short circuit yan eh. Okay, so day 1. Tapos na sila. Clear na yung skies. Wala na. Tanggal na ang bubong. Ang polycarb. Ayan na. So grabe yung dumi. Ito yung nakuha galing sa loob ng tubular. Titignan natin kung pwede pang gamitin yung iba dito pero parang wala na, nasira na eh kasi pumapasok yung tubig sa loob. Ayan, sayang yung materials, hindi na siya nagtagal sa amin ng ilang taon. Supposedly dapat yung ganitong problems at hindi muna namin ito may encounter for 5 years eh. Diba? Kaya ka nga nag-architect para wala ka sakit ng ulo. And yet here we are. Palit bubong, palit poly. Ayan. So, ito muna. Yan muna ang ating day 1. Bukas, tingnan natin kung anong progress nila. Baka unahin muna nila ikabit yung mga tubular ulit. So, this ends day 1 of the documentation ng pagpapalit natin ng polycarbonate dito sa roof deck.